po natin na andito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus. Ayan, sa mga kababayan Pilipino po natin na nakatutok po sa atin ngayon. Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Anyway, mga kababayan, ito pong pag-uusapan po natin, walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan yung plano, mga kababayan, di umano ni General Torre at saka po ni former Senator Trillanes para po kay Senator Bato de la Rosa nakakasana po, mga kababayan. Ano po, dahil nga naman kung matatandaan nyo po kanina, lumabas na po di umano yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. At yan po ay nanggaling mismo sa bibig ni Ombudsman Secretary Boying Remulla. Anyway, shoutout sa lahat shoutout sa 6 viewers po natin. Hindi, meron yan. Late lang yan dyan. So, unahin natin pag-usapan ngayon. Ito nga pong sinabi ni Atty. Cristina Conti. Na ang sabi niya, inuutosan na. Oo, si Atty. Cristina Conti, kilala naman ninyo, diba? Legal Counsel ng International Criminal Court, representative ng Pilipinas, na itong si Bato de la Rosa ay dapat na daw pong hulihin. Umaagree ka ba, Buddy? Oo, kasi unang-una, ito para po sa kaalaman ng mga kababayang Pilipino po natin na sinasabi ng mga DDS na wala na daw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, pero wag po natin kakalimutan na mayroon po tayong obligasyon sa Interpol. Kasi kung matatandaan nyo, nung way back 2024, 2023, na-aresto itong si Tebe sa Timor-Leste at nahuli itong si Alice Guo sa Malaysia ata yun or Indonesia. Maalin man doon, mga kababayan. At yan po ay dahil po sa tulong ng Interpol. So ngayon, ang kailangan gawin ng Pilipinas, mga kababayan, makipag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi nga, unang-una, meron tayong obligasyon sa Interpol na isuko itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi pwede kasi na tayo lang yung hingi ng tulong Diba? Kaya dapat tulungan din natin yung Interpol. Kasi pag nag-refuse tayo ng pagtulong ngayon, baka hindi na tayo tulungan sa mga susunod na buwan, taon. Diba? Tama. Diba? Kaya yung sinasabi na dapat hulihin na itong agaran, diba? Forthwith. Actually, dapat forthwith kasi nandiyan na yung warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa Diba? Dito, sabi daw ng ICC, ala daw warrant of arrest. Si Bato, totoo ba? Meron. Si Ombudsman na yung nag-confirm. Pakita natin sa inyo Si Ombudsman Boying Remulla na yung nag-confirm. Ito yan kinonfirm na mismo ni Ombudsman Boying Remulla na itong si Bato de la Rosa ay inisyuhan na talaga ng warrant of arrest. Kumbaga, si Bato ngayon ay nagtatago sa proteksyon ng Senado kasi sinabi ni Tito Soto, 'di ba, na siya, poprotektahan niya yung courtesy ng Senado, which is hindi alam naman sabihin na sige hulihin niyo di masisira din yung pagkatao ni Tito Sen, diba? Ang kasi meron kasi mga hakbang na hindi dapat sabihin sa publiko. Tama. Diba kasi yung sinasabi minsan ng mga senador sa nangyayari, di ba? Oo. Yan yung abangan natin. Pwede makuha. Iba yung sinasabi na, kasi minsan may mga plano na hindi dapat pinapaalam sa sa publiko. Kasi baka malay mo, what if tumakas yan? Diba? Hindi natin alam, mag-apply ng ng tawag dito, asylum sa ibang bansa. Paano pa natin makakamit ng hustisya? Tama. Diba? At saka tandaan nyo na ang isang senador, kapag ka nasa loob ng Senado at nasa sesyon, bawal talagang arestuhin. Totoo naman, bawal talagang arestuhin ng isang senador. So may point din naman itong si Tito Sen. Kasi ang pinapangalagaan dito ni Tito Sen, yung din naman integridad ng Senado. So ngayon, nakakay Bato de la Rosa na lamang yun kung gagamitin niya ang Senado para magtago. Pero ito yung nakakatawa. Kahit anong gawin niyang pagtago, si Digo nga nakulong si Bato pa. Pero kaya nga. Pangit kasi na ang dahilan mo, idadahilan mo, nasa Senado ako, bawal mo kong arestuhin. So pangit yun akala ko ba, lalaki ka, di ba? Hindi, sabi nga ni Bato de la Rosa, bring it on daw. Naalala mo? Bring it on, Trillanes! Sinabi niya, make my day! Make my day! O, nasa na yung make my day? ICC! Ngak na. So ngayon, mga kababayan, ito para sa akin ang nakikita ko dito, magtatago si Senator Bato de la Rosa at hindi siya magpapahuli ng buhay dyan. Grabe, no? Ano yung Kibuloy? Parang mag-underground na din. Dapat yung topic mo, Bato de la Rosa, mag-underground na din.
Nasa bunker, no? May bunker na din. Ang masaklap nga lang dito kapag ka nagtago siya, ang hahanting sa kanya si General Torre. Kasi Nako. alam naman natin na si General Torre bumalik na sa posisyon. Nakabalik na. Oo. Oo, Diba? At saka ano, Hindi ba kayo nagtaka? Pagbalik ni General Torre, may warrant na sa ICC. Nako po. Aray mo. kaya nga. At saka ang pinakamasaklap dyan, mga kababayan, isipin nyo po mabuti ha, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na sumama si former Senator Trillanes dito kay sa mag-aaresto sa kanya pag inaresto itong si Senator Bato de la Rosa. So possible na kasama si former Senator Trillanes kapag ka inaresto ni General Torre itong si Senator Bato. Yan yung pinakamatindi dyan. Magkita silang dalawa tapos alam mo yung ngiti ni Trillanes na gano'n, no? Di ba parang Yung nakakasar ng ngiti. Makikita ni Senator Bato yan. Kasi di ba, ano ba yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa dati kay Duterte? Gusto niyang alagaan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa dahig na biglang nagbago. So ngayon, dalawa yung magiging tanong natin dyan. Kapag ba naaresto si Senator Bato de la Rosa, willing bang samahan ni Senator Robin Padilla itong si Bato? Ako nagsasagot. Hindi. Dahil si Robin Padilla ay puro lang yan yabang. Robin Padilla? Nako, wala tayong asahan dyan. Di ba, kinantan natin yung kanina, tawang-tawa nga din kami. Sayang ang tato. Kaya nga eh. At saka, eto sa mga kababayang Pilipino natin dati pa naming alam na may lalabas talagang arrest warrant laban po dito kay Senator Bato. Wish granted, tama ka, VMB, wish granted. Kaya may kasabihan tayo, ingat-ingat sa mga hinihiling nating wish, di ba? Sayang, hindi siya makakatikim ng hamon ngayong Pasko. Dapat sana sinulit mo na bawat bawat party kahit Halloween, di ba? Dapat Saka ito mensahe ko kay Sir Jack. Oy, Sir Jack Aragota. Paputol mo talaga tarugo mo pagka naaresto si Bato. Sinabi mo yan. Alam naman natin sa administrasyon ni PBBM, yung mga bagay-bagay na hinihiling ng mga didisit, nagkakatotoo yan. Katulad na lamang nung isang hiniling nung vlogger ni Digong na bakit ang tagal daw ng ICC, bakit ang tagal daw na arestuhin itong si Digong. Di ba nangyari na aresto si Digong? Ngayon. Meron pa, si Mike Romero, pag inuli daw siya ng NBI, tuturuan niya ng ABCD. Nahuli. Tapos yung request ng mga didisit na imbestigahan yung flood control, nangyari. Ngayon, Sir Jack, ang hinihintay namin, ipaputol mo tarugo mo pagka naaresto si Bato. Alam mo, kung may puputulin pa. alam mo, minsan dito kay Sir Jack, di ko rin maintindihan Kasi, bakit di mo maintindihan? Bigot. Sir Jack, bigot ka na ka, pulaero ka pa. Wala tayong problema sa mga bingot. Wala ka na po. Hindi, ito para kay Sir Jack lang. Para lang to kay Sir Jack. Para kay Sir, baka mamaya cut ng mga didisit. Diba? Kaya nga, para kay Sir Jack lang to. Kasi, ang hirap naman na bingot ka na nga, pulaero ka pa. Hindi, magaling yung direct to the point. At least, di ba? Diba? Dapat binawi na lang sana sa ugali, di ba? Oo. Wala diba? Kasi, ito, Sir Jack, kung ikaw ay nai-impluensyahan ng mga banata yung tawag dito, wag mong tularan yung mga yan. Hindi. Kasi, Wala siyang pakit dyan. Basta may ganun, okay lang. malaki bayad dyan. Oo, syempre naman. Kabaigay, baka marinig ng mga viewers natin. 300k daw kay Balot Boy. Ito maingay. At totoo ba yan? Sorry. Diba?